Kumusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Ito ang part 17 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulubi na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa buhay ng isang tao, masakit talaga yung iniwan ka ng minamahal mo. O sumakabilang buhay, pero mas masakit pa rin yung pinatay ito nang walang kalaban-laban. Si Daryl nga ay pinatay ni Handclaw at dahil dito ay labis ang kalungkutan ng Bluespeed. At sa mga araw na iyon ay tinawagan ni Nicolas si Peachy at Che. At nang malaman nga ng dalawa ang pangyayari ay labis ang iyak nito dahil napalapit na rin si Daryl sa kanila kahit medyo mayabang ito. At di nila alam na kasamahan lang pala nila ang salarin. Sa bidyong ito ay may isa pang mamamaalam at kung sino yan ang ating alamin. Pero kung bago ka palang napadpad sa aking channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Naging mabigat nga sa Bluespeed ang mawala ng isang membro at tinuturing rin nila na parang kapatid. Nanhina nga ang mga ito sa nalaman nila sa brutal na pagpatay kay Daryl at ganoon din si Peachy at napasabi na lang si Peachy, sino ang may gawa nito, napakawalang puso. At sa mga oras na yun ay andun si Boogie at sabi ni Boogie sa kanyang sarili, ako Peachy, bakit? Gusto mo bang isunod kita? At dahil araw ng Sabado ay walang mga pasok ang mga ito. Si Dave at Jing nagkita sa restaurant at masinsinan ang kanilang usapan. At sabi ni Jing, Young Master, masaya ako kasi pinagbubutihan nyo ang pagsasanay nyo. At sabi naman ni Dave, Oo Jing, at para din ito sa amin. Maraming salamat sa iyo ah. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko ito i-handle mag-isa. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? At sabi naman ni Jing, Young Master, may naisip ako. At sabi naman ni Dave, ano yun Jing? Nais ko isuggest na maghahanap tayo ng ipapalit mo bilang Young Master dito sa kumpanya. At sabi naman ni Dave, bakit naman? Bakit Jing? At sabi ni Jing, padami ng padami ang pinapatay ng mga negosyante. At natatakot ako pag nalaman nila na isa ka sa mga nagmamay-ari ng maraming kumpanya dito sa ating bansa. At baka mapahama ka, ang nais ko ay maghahanap muna tayo ng kapalit mo pansamantala. Nasasamahan ako sa kumpanya. Para na rin ito sa seguridad mo. Umiwas ka muna pumunta sa kumpanya. Gagawin lang namin ito pag nasa kumpanya kami. At sumaayo naman si Dave sa kanyang narinig. Tama ka Jing, magandang ideya yan. At sa kabilang banda naman ay kasama ng pinuno ng Spider ang isa pang miyembro nito na nagngangalang Rain. Isang tahimik na binata na kahit ang mga kasama nito na Red Spider ay di alam kung ano ang nasa isip nito at di alam ang kakayahan nito. At sabi ng pinuno ng Spider, Rain, gusto ko hanapin mo ang nag-utos sa espiya na manmanan tayo. Pag nalaman natin ang pangahas na yan, ay gusto kong tapusin yun na agad. Para wala nang magiging balakid sa atin mga plano. At sabi naman ni Rain, Oh Master. Samantala ng mga araw na yun ay seryoso pa rin ang usapan ni Dave at Jing. At magkikita na lang ito sa mga susunod na araw. Kasi maghahanap pa si Jing na papalit kay Dave pansamantala para magiging safety ang seguridad nito. At ng mga araw na yun ay nakipagkita na nga si Dave sa City Boys. At pag-usapan ang susunod nilang plano. At dahil parang namimiss na City Boys ang Angels ay tinawagan ng bawat isa ang mga minamahal ito. At sabi nga ni Dance, Hello babe. At sabi naman ni Sheena, Oy babe, musta ka na dyan? Alam mo ba na miss na kita? At sabi naman ni Dance, Ako din babe, sana matapos na ito. Namiss ko na mga yakap mo. At sabi naman ni Sheena, Ako rin babe ang hirap pala ng ganito. At hirit naman ni Dance, pwede ba babe sa susunod nating kita gagawat na tayo ng baby?
Habang tumatawa ito na malakas at sabi naman ni Sheena, gusto mo rin ba babe na bubugbugin kita ulit? At sabi naman ni Dance, joke lang babe, ikaw talaga hindi na mabiro. Si Abu naman ay tinawagan si Peachy at sabi nito, Peachy, kung magkita ba tayo muli tapos manligaw ako sa iyo ay sasagutin mo ba ako? At sabi naman ni Peachy, wow ha, ang bilis mo naman Abu ah. Pero ang sabi naman ni Abu, dapat di na tayo mag-aksaya pa ng oras kasi baka bukas wala na ako, di ba? At sa mga oras na yun ay labis ang galit ni Peachy. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo ba na di na kita kakausapin? Di na yan magandang biro ah. At dagdag pa ni Peachy, basta mag-ingat kayo. Pag matapos ng lahat ng problemang ito ay mapapasayo na ako. At labis ang siniyabo sa kanyang narinig. Talagahan? Peachy, alam mo ba na ang saya-saya ko ngayon sa aking narinig? At sabi naman ni Peachy, oo Abu, kasi alam ko na mabait kang tao at handang ibuwis ang buhay para sa kaibigan yung si Dave. At sa mga oras na yun ay si Rock naman ang tumawag. Hello mahal kong Che. Hello din Rock, miss na kita. Kailan ba ito matatapos? Nakakalungkot lang, di kami sanay na wala kayo. At sabi naman ni Rock, huwag kang mag-alala mahal, malapit na itong matapos, pangako. Matatapos rin ito agad. Miss na din kita. At ang mga labi mo, nakaipula. At sabi naman ni Che, na-miss ko din ang mayakap mo mahal. Lalo na ang maskulado mong katawan. Habang tumatawa ito at sabi naman ni Rock, ikaw talaga mahal, mapagbiro ka. Si Mike naman mga oras na yun ay tahimik lang. At parang may bumabagabag sa kanyang isipan. At sabi nito, bakit kaya ganito ang aking pakiramdam? Parang kinakabahan ako lagi, ano ba nangyari sa akin? Si Cheryl naman at Lemard may importante ring pinag-uusapan at sabi ni Cheryl, ingat ka lagi Lemard ah, alam mo ba na lagi kitang naiisip? At mag-ingat ka lagi. At sabi naman ni Lemard, oo naman Cheryl, masaya ako kasi nag-aalala ka pala sa akin. Nais kong sabihin sa'yo na araw-araw kitang naiisip. At nais kong sabihin sa'yo ngayon, baka hindi na tayo magkita pa. At bigla na lang napaiyak si Cheryl sa kanyang narinig. At pinagalit ito, ano bang pinagsasabi mo Lemard, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag ka naman ganyan oh. Ang dami nang nawala sa akin, ayokong dumagdag ka pa. Di ko na talaga ito kakayanin. Sa mga oras na yun ay napasabi na lang si Lemard bigla kay Cheryl, mahal na mahal kita Cheryl. At agad naman nag-reply si Cheryl na mahal din kita Lemard. At nang marinig nga ito ng lahat ay nagsisigawan ang Angels sa kanilang narinig, samantala si Dave at Anastasia naman ang nag-usap. At sabi ni Dave, Anastasia, ano yun love? Sabi kasi ni Peter Pan, mag-isip daw ako ng magagandang bagay. Tapos makakalipad ka na. At sabi naman ni Anastasia, tapos love, bakit? Ako iniisip na kita pero nahuhulog naman ako. At napatawa na lang si Anastasia sa kanyang narinig at sabi nito, ang corny mo naman love, habang kinikilig ito. At si Anastasia naman ang gumante at bumanat at sabi nito, marunong ka bang magbilang? At sabi naman ni Dave, oo naman, bakit? At sabi ni Anastasia, sige nga, ano ang kasunod sa I love you one? At sabi naman ni Dave, syempre I love you too. At sagot naman ni Anastasia, I love you forever. At sabi naman ni Dave, naniniwala talaga ako sa forever. At sa mga oras na yun ay tumatawa sa Anastasia. At sabi nito, sige nga, kantahan mo ako na may word na forever. At sabi naman ni Dave, pag nagawa ko ba yun ay may kiss ako sa lips mo sa susunod na pagkikita natin. At sabi naman ni Anastasia, teka lang love, wala pang nakakalik sa akin sa mga labi ko ah. At sabi naman ni Dave, ganun ba love? Hindi mas mabuti yun, ako ang unang makakalik sa mga labi mo. At sabi naman ni Anastasia, saka na siguro kasi di mo pa mga nagawa yung pinapagawa ko sa'yo. Sige nga, kumanta ka nga na may forever na salita. At napatawa na lang si Dave at sabi nito, kung ito lang yung paraan para makakahalik ako sa'yo, syempre gagawin ko yun. So handa ka na bang marinig ito? At sabi naman ni Anastasia, oo naman, basta galing sa puso mo. At sabi naman ni Dave, okay, kung ito lang yung paraan para mahalikan kita sa mga labi mo, ay syempre gagawin ko yun. So handa ka na ba?
At sabi naman ni Anastasia, sige na, simulan mo na. Nakakahiya naman sa'yo, baka umulan na naman dyan. At sa mga oras na yun ay labis ang tawa na Anastasia. At ayun na nga, nagsimula na nga kumanta si Dave. There were times when I just want to look at your face, with the stars in the night. There were times when I just want to feel your embrace, in the cold of the night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with you forevermore. Sa mga oras na yun, ay labis ang saya ng dalawa na para bang sa pakiramdam nila ay magkasama pa rin sila kahit na nasa malayo ito sa isa't isa, pati na rin ang iba pang miyembro ng City Boys at Angels. Sa kabilang banda naman ay paunti-unti nga natitrace na ni Rain ang may pakana na pagpapadala ng espiya para ispy ang Red Spider. At isa sa natuklasan nito ang maliit na cellphone na itinago ng espiya ni Jing sa kanyang medyas. Ang puna ito ay sobrang liit, kaya kahit saan ito ilagay ay magkakasya talaga. At dahil sa natuklasan ni Rain ay may nabasa siyang conversation ng espiya ni Jing at ng may alias na Mr. J. At yun ay kanyang sinubukang kontakin. At nung time na nagsalita ang espiya bago ito patayin, na kahit papatayin niyo ako ay wala kayong makukuha sa akin, ay na-record ito sa lunggaan ng Red Spider. At yun na nga, ginaya ito ni Rain at ginagamit ito. Ginamit nga nito ang voice changer at sa mga oras na yun ay tinawagan nga nito si Mr. J o si Jing. At habang nagriring ito ay sinagot naman ito agad ni Jing at sabi, "Hello Raymond, ano balita, bakit ang tagal mo?" At sabi naman ni Rain, "Hello, kasi inalam ko mabuti saan ang lungga nila. At napag-alaman ko na nagtatago mga ito sa isang napakaliblig na lugar." At sabi naman ni Jing, "Mabuti yan. May mga tinitrain akong mga bata para labanan ang mga kalaban natin." At sabi naman ni Rain, Sino mga kalaban? Mga Red Spider ba?" At nagulat si Jing sa kanyang narinig. Kasi bakit nagtatanong pa ang katawag niya at parang di sigurado sa kanyang sinasagot. At doon na nga kinabahan na si Jing at dali-dali itong umalis ng bahay niya kasama ang dalawa pang bodyguard nito. Kasi alam niya na matitrace siya sa nangyari sa pagsagot niya sa tawag sa phone na tawag ni Rain. At agad nitong tinawagan si Dave at sabi nito, "Hello young master, may problema tayo." At sabi naman ni Dave, "Yes Jing, bakit?" Parang gulat na gulat ito. "Mag-iingat kayo dyan young master, ako naman ay nai-trace na ng mga kalaban at kailangan ko na agad umalis dito." At sabi naman ni Dave, "Ano? Halatang halata, nagulat ito. Teka Jing, ano bang pinagsasabi mo?" At bago pa man makalabas ng bahay si Jing, ay pinutukan na ito ng 7 beses kasama ng mga bodyguard nito. At agad namang nakaalis ang Red Spider. Ang nagpaputok nga ay kasama ni Rain na membro ng Red Spider na magaling humawak ng baril at asintado. Walang iba kundi si Sniper. Ang dalawa nga ay nakasakay sa motorsiklo at mabilis ang pagtakas nito kasi alam nila may CCTV sa lugar na iyon. At hindi ito nakamas, 5 segundo lang ang kailangan para maasinta ng 7 putok si Jing. At sa mga oras na yun ay nataranta si Dave kasi rinig na rinig niya ang mga pangyayari. At dahil hindi naka-turn off ang cellphone ni Jing kaya ito narinig ni Dave. Kaya labis ang kaba nito. Agad naman itong pinuntahan ng City Boys at lumipas ang ilang minuto ay nakarating na nga ito sa bahay ni Jing. At nanlumo sila sa kanilang nakita at napasigaw na lang si Dave, "Jing, gumising ka Jing! Kailangan kita, kailangan ka namin."
Kailangan kita, wag mo kong iwan, Jing. At ayun na nga, napaluha na lang ang city boy sa kanilang nakita. At sa mga oras na yun ay niyakap na lang ni Dave si Jing at di mapigilan ang labis na kalungkutan nito. Bakit? Bakit ikaw pa? Isa ka din sa mga itinuturing kong ama, hindi ko mapapatawad ang gumawa sa iyo nito. Magbabayad silang lahat sa akin. Sa mga oras na yun ay may biglang tumawag sa phone ni Jing at sinagot ito ni Dave. At sabi ng lalaki, "Hello Mr. Jing, si Retired General Richard Longno ito." At sabi naman ni Dave, "Ikaw ba yan, yung magpapanggap na ako?" At sabi naman ni Richard, "Young Master, ikaw ba ito?" "Asan si Jing?" At sabi naman ni Dave, "Wala na si Jing, pumunta ka dito. Pumunta ka dito ngayon sa bahay nila." Habang umiiyak ito ng malakas at pagkalipas ng isang oras ay dumating na nga si Richard. At sabi nito, "Anong nangyari dito?" Sabi naman ni Dave, "Binaril siya ng di pa nakikilala mga lalaki." At sabi ni Richard, "Ayun, may CCTV, tingnan natin." At ayun na nga, tinignan nila ang CCTV at laking gulat nila ng isang mabilis na nakamotorsiklo ang nahagip ng CCTV pero di man lang nakita ang mga sakay nito dahil sa sobrang bilis kung paano nabaril si Jing. At sabi ni Richard, ang may gawa nito ay bihasa sa baril. Kinailangan niya ng napakalayong distansya para di sila magip ng CCTV. Ang nakagulat lang nito ay asintado niya si Jing at sigurado akong ang Red Spider ang may gawa nito. At nang marinig ng lahat ay grabe ang galit na nararamdaman nila at di nila matanggap ang nangyari. At simula nang mangyari ang kagimbang-gimbal na sinapit ni Jing ay nagtipon-tipon ng lahat sa mansyon ni Dave kasama rin si Lee, ang instructor nila sa martial art. At nagpakilala ng formal si Richard at sinabi nito na isa siyang dating general sa pagkasundalo at siya ang magpapanggap muna na young master dahil kahit nalapitan nito ng spider ay kaya nitong protektahan ang kanyang sarili. At sinabi nito kay Dave, "Huwag kang mag-alala, young master. Handang-handa akong ibuwis ang buhay ko para sa iyo." Lumipas pa mga araw ay naipalibing na nga nito si Jing. At sa mga oras na iyon ay tahimik si Dave at walang kinakausap. At masking si Anastasia. Nag-aalala na nga si Anastasia kay Dave dahil hindi ito kinakausap ni Dave. At kinagabihan ay umalis mag-isa si Dave at tanging nasa isip nito ang mapag-isa kasi di niya matanggap ang pagkawala ni Jing na napamahal na rin sa kanya at isang loyal na tagasunod. Sa mga oras na iyon ay mag-isa si Dave pumunta sa isang bar at uminom mag-isa. Hindi ito nagpasama sa City Boys at sinabihan niya ang mga ito na gusto niyang mapag-isa. At huwag siyang susundan at lumipas pa mga oras ay nalasing na nga itong si Dave nang di niya namamalayan. At umiiyak pa rin ito at sabi nito sa kanyang sarili, "Bakit ba naging ganito ang sitwasyon? Wala naman akong ibang gustong gawin kundi ang tumulong sa kapwa. Bakit nung mahirap pa ako ay problema ko lang kung paano ako makakabili ng cellphone? Pero ngayon bakit buhay na ng isang tao ang kinatatakutan ko na mawala? Bakit?" Habang tumatagal nga ay di namamalaya ni Dave na nalalasing na ito at nakakatulog hanggang sa nakita ito ni Jane at sabi, "Hala, di ba si Pugi yon? Bakit siya lang mag-isa dito?" At ayun na nga, dahil pasirado na ang bar, na gabi ngayon ay napagpasyahan ni Jane na dalhin si Dave sa tinitirahan nito. At nagpara nga ito ng taxi. At nagpatulong sa driver ng taxi na may ibaba ito at may pasok sa bahay nila. At ayun na nga. Nang makarating na nga ito sa bahay nila Jane, ay ayun nagpatulong na nga si Jade sa driver na taxi. At ipasok ito sa bahay niya at ayun na nga, nasa sala na nga si Dave sa tinutuluyan ni Jane at sabi ni Dave, "Asan ako? Bakit andito ako?" Sa mga oras na yun, nang malaman ng Anastasia na wala na nga si Jing, ay nagpahagulgol ito sa iyak at takot na takot ito. At sa labis na pag-alala nito kay Dave kung nasa na ito kasi dito sumasagot sa mga tawag niya. Sabi nito, "Di ba awa ka, sumagot ka naman oh." Habang labis ang pag-iyak nito at di makatulog. Samantala si Jane naman ay tinitignan si Dave at sabi nito sa kanyang sarili,
Ang gwapo talaga ng taong ito. At nang tinititigan niya ito ay nangsalita si Dave. Anastasia, patawad pero kailangan ko itong gawin. Dahil sa mga nangyayari ay kailangan ko nang lumayo sa iyo. Habang umiyak ito at sabi ni Jane sa sarili niya, babae palang problema ng taong to. Grabe. Sa sobrang gwapo may problema pa pala ito sa babae. Samantala lumipas pa mga oras ay nahimasmasa na si Dave ng kaunti at nagulat siya. Si Jane nakatitig pa rin sa kanya at sabi nito, di ba ikaw yung anong ginagawa ko dito? At ayun na nga ipinaliwanag ni Jane ang mga pangyayari na ganito ang nangyari. Samantala habang ang dalawa ay busy sa pag-uusap sa mga oras na iyon, ay nasa labas pala nang tinutuluyan ni Jane si Joel, ang isang membro ng Red Spider. Gusto nitong pagbayaran si Jane at patayin pero di niya alam nandun pa si Dave. Habang umalis saglit si Dave para mag-CR ay pumasok bigla si Joel na naka-ninja pero walang mask kaya nakilala agad ito ni Jane. Kampante nga si Joel sa mga oras na yon na kahit di siya mag-mask ay okay lang kasi mapapatay naman niya si Jane. At gulat na gulat si Jane sa kanyang nakita na pumasok si Joel at agad itong nakilala ni Jane. At may hawak itong patalim habang naka-ninja ito pero walang mask. At nang nabutan ng ito ni Dave habang tinututukan ng patalim si Jane ay tinalunan nito ni Dave at sinipa at doon na nga tumilapon ang patalim ni Joel at agad itong kinuha ni Jane. At nagsuntukan nga si Dave at Joel at nagulat na gulat si Joel kasi nahihirapan siya kay Dave. Hindi daw ito pangkaraniwan dahil magaling ito sa pakikipaglaban. At sabi naman ni Dave sa kanyang isipan, bakit nandito ang isang membro ng Red Spider? Ako bang pakay nito? At ayun na nga, dahil sa galit na galit itong si Dave sa Red Spider, dahil sa ginawa kay Jing, ay di kinaya ni Joel ang lakas ni Dave at bigla itong nawala ng malay. Nang makatanggap, ito ng manapakalakas na suntok ni Dave. At sa mga oras na iyon, ay dali-daling tinawag ni Dave ang City Boys at binigay ang eksaktong lugar nito. Sa mga oras na iyon ay tumawag ng pulis si Dave para huliin si Joel. At nang makarating nga ang City Boys ay ayun na nga sinabi ni Dave ang mga nangyari. Pero nang dinakip na ng mga pulis si Joel ay nagulat ang lahat sa putok ng baril. At sa mga oras na iyon ay tinamaan si Joel sa ulo. At nagpanik ang mga pulis kung saan iyon galing. At sa pagkakataong iyon ay agad nga itong namatay si Joel dahil sa tama nito sa ulo at hingit sa kalaman ni Dave na si Sniper ang may gawa nun mula sa napakalayong distansya. At natamaan nga sa ulo si Joel, sinadya iyon ipapatay ng pinuno ng Red Spider para di makapagsalita. At ayun na nga, umalis na nga ang City Boys sa tirahan ni Jane at tinala si Jane sa mansyon ni Dave. At sabi ni Rock, sino kayang pumatay sa isang membro ng Red Spider? At sabi naman ni Dave, sigurado ako na ang pumatay sa isang membro ng Red Spider ay kasamahan rin nila para di sila mabisto. At sa mga oras na yun ay tinanong nga ni Dave itong si Jane at sinabi nito, nalasing ka kagabi Dave kaya napagpasyahan ko na dalhin ka dito sa aking pamamahay. At sinabi ni Dave, paano kaya ako nasundan ng taong yun? Yun ba? Di nyo ba siya naalala? Siya yung ex ko na nabastos sa akin. At nagulat ang lahat at napatigil. At sabi ni Lemard, tama, nalala ko na. Siya yung nagpumilit sa'yo na gusto kong saktan. Isa pala siyang Red Spider. At sabi naman ni Jane, anong Red Spider? At ayun na nga, ipinaliwanag ng City Boys ang lahat kay Jane. Kasi dapat rin niya itong malaman ng taong nakikilala niya at kung sino ba talaga ito. At sa mga oras na yun, nang tingnan ni Dave ang cellphone nito ay napakaraming missed call nito mula kay Anastasia. At may text pa na, kamusta ka na love, miss na kita, sumagot ka naman no. At sa mga oras na yon dahil sa mga pangyayari ay sinabi ni Dave sa mga kasama nito, pasensya na kayo guys ha. Habang umiyak ito, di ko kasi matanggap na wala na si Jing. Sigurado matatagalan pa bago natin makita ang mga angels. Pasensya na sa inyo. At sabi naman ng iba pang membro ng City Boys, okay lang yang master, huwag kang malala. Naintindihan rin namin iyon. Pati na rin ng mga angels, sigurado yun. At kinagabihan nga ay sinabihan ni Dave si Jane na dito ka muna tumira Jane. At sabi naman ni Jane, sino ka bang talaga?
At sabi naman ni Dave, di na importante kung sino ako. Ang mahalaga ligtas ka kasi baka balikan ka nila, yung mga naghahabol sa'yo. At sabi naman ni Jane, salamat Pogi ah. At sa mga oras na yun ay pumunta na nga si Dave sa kanyang kwarto. At si Jane naman ay namanga sa laki ng bahay ni Dave at kwarto nito. Grabe ang yaman palang taong yun. Siguro napakaswerte na magiging girlfriend niya. Kung magiging boyfriend ko siya, tiyak ako na ang isa sa pinakamasayang babae sa buong mundo. Samantala si Dave naman ay sinubukang tawagan si Anastasia. Sa mga oras na yun ay gising pa si Anastasia at hindi ito makatulog. Sabi nito, hello Anastasia. Sabi naman ni Anastasia, love, nag-alala ako sa'yo, buti tumawag ka. May problema ka ba love? Kaya mo yan, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sa kakaisip sa'yo. Di ko alam kung ano nangyari sa'yo. Sana naman magparamdam ka sa akin kasi ang hirap-hirap kaya. Ang hirap-hirap kaya na sobrang pag-alala ko sa'yo. At umiyak ito ng malakas at sabi naman ni Dave, patawad Anastasia. Kung hirap na hirap ka na ay pwede ka naman bumitaw sa ating relasyon. At sa mga oras na yun ay napatigil na lang si Anastasia sa kanyang narinig at sabi nito, ano Dave, bakit? May nagawa ba ako? At sa mga oras na yun ay wala na nga sa tamang katinuan si Dave at ang nais lamang nito ang makapagiganti. Sa mga oras na yun ay ibinaba na nga ni Dave ang tawag nito. At sa mga oras din yun ay si Anastasia ay parang natutulala at di alam ang kanyang nararamdaman. Kaya napagpasya nito na kinabukasan ay puntahan nito si Dave sa kanyang mansyon. Sa kabilang banda naman ay nag-usap-usap ang Red Spider sa nangyari kay Joel. At sabi ni Sniper, wala na akong magagawa, utos yun ni Pinuno. Natapusin ko si Joel. At sabi ni Buji, bakit? Ano bang nagawa ni Joel? At sabi naman ni Sniper, naging mahina siya at sumuway siya kay Pinuno. At gumalaw ng mag-isa na hindi ninaayon sa pinag-uutos ni Pinuno. At nahuli ito ng mga pulis, buti na lang ay tinapos ko na agad bago makapagsalita pa ito. Pero sabi naman ni Buji, sino naman ang tumalo kay Joel? At sabi ni Sniper, di ko namukhaan dahil mabilis akong umalis kasi madami ng kapulisan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? At ano ang mararamdaman ni Anastasia pag nakita niya si Jane sa mansyon ni Dave? Yan ang ating alamin sa susunod na part. Kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ay please subscribe, like, share at comment. Once again, this is Icepeak TV. Mag-iwan na salitang peace out. See you sa part 18.